Tol Chris, tuwa nga kami eh. Tol Chris, shoutout sa'yo Langya ka, nandiyan ka pala. Juan Luna, ayun, may pinapabate. Ayun, Dark 99. Hindi, kasi kaya ganun ang ganun si Kulaong, allegedly. Siguro may nagsabi. Pag ikaw magsasalita ng laban kay Makagago, gamitin mo yung word na allegedly. Kaya lang, bago niya gamitin yung word na allegedly, pinunto niya na itinuro niya na si MG na nakikinabang daw sa mga naloloko na OFW nitong allegedly ay pekeng lawyer na si Attorney Sabi. Yun, ganun ang tamang gamit ng allegedly. Yung bago ka magbuka ng bunganga mo, bago ka magbintang, may allegedly na. Kaya lang, si Kulaong, tinuro niya muna si MG, saka nagkukuda ng allegedly. Hindi na mababawi yun. Sinabihan pa si MG, leader ng sindikato. Walang allegedly. Tapos ngayon, dahil nga na siya, na siguro napapansin niya o naisip niya, oo nga no, putya, libel na naman to. Sablay na naman ako dito kay MG na to. Kaya gumagamit na siya ng allegedly. Kaya lang it's too late. Sabi nga ni Enrique Rason nung nagdemanda na laban dito kay Kiko Barsaga, it's too late. The damage has been done. Boss Mac, matalino din si Kulaong, di ba? Kaso sa sobrang talino niya, di na niya alam na obob siya. Yun nga. Tama. Okay, gusto mag-loan ni Kulaong, di papasa. Oo, Dark 99, kaya pala nagagalit kasi hindi siya makakautang doon. Mac, may po si MG na may intervene siyang ikakagalit ni Kulaong. Opo, kaya lang, yun yata yung may tungkol sa tungkol yata yan doon sa, ano ba yung sinabi ni MG doon sa post, nakakalimutan ko. Basta merong issue doon nakalimutan ko Patrick Jan, ayun, sarap latiguhin, kaka-allegedly niya. John Robs, hanep ng allegedly na yan, mga ilang days ng trend yan. Yun nga Arnel Chomico, shoutout Boss Mac. Ryan Gabieres, allegedly, totoong may kulangot siya. Kuya Henry, tungkol din sa allegedly yun sa mga utang. Okay po, allegedly sa utang. Ayun. So ito, kaanohin natin to, papasukin natin ulit tong dito kay mga nagkalipat-lipat yung yan yun yung post noon. 2016, siya daw ay nabaril, tago sa likod, may nurse pa siya kuno. Sir, pakiayos naman, ba't noong nahiga ka, bumaba yung bandage? Putya, pag ganyan tama mo wala na, putya, dead ball ka na dyan. Ito naman yung dyaryo noon. Yung sa yun daw siya daw ay parang gugurgurin. Yan yun Nako, nalobat na yung aking Wait. Nalobat yung mouse. Yun. Sayang. Ang daming makikita dito ni Meme God.
Si Mimgad ang ano, maraming makikitang mga ano dito. Mga ano ni Kulaong. Talagang yan, puro ano yan, puro Kulaong lang ang post niyan nitong tik-tik noon. Ito, si Tik-Tik Sentinels. Nag-ano rin to noon eh. Nagpo-post pa rin. Ayan. So, 'di ba? Nakita niyo, dami makikita dito kay Tik-Tik ano. Yan yung dating anti-Kulaong na talagang ang dami pong pinopost patungkol kay Kulaong. About sa untog ulo dahil sa sirang doorknob daw. O yun, no. Meron pa nung sa Crown Hotel na pinadyaryo niya, 'di ba? O yun nga po yung kanina. Allegedly, sarap niyang hatawin ng buntot pagi. Molex, Kulaon is a human being, allegedly. But there is not enough evidence to prove about this. Edmark Samson, kailan ba makukulong yung allegedly na yan? Pinakahihintay ng lahat. Yun nga eh. Sana nga eh, no? Para matapos na yung Kulaong issue. Diba? Para mawala na yung mga Kulaong ano rito. Para mawala na kayabangan ni Kulaong. Kasi yun lang naman ang ano natin dito eh, yung kayabangan ni Kulaong. Ito, play natin to. Teka. Ayan. Ito, play natin to. Itong tungkol sa kay Palorina. Kung ano to tingnan natin. Good morning. Yes, nirefer kayo ng grupo na, anong grupo nung nagbebenta ng lupa dyan, ma'am, yung sa Kabakungan Estate? Ay, sir. Yes, sir. Yung grupo ni Mr. Francis ba yun? Marcos. Kasi interesado kasi yung brother ko na mag-inquire dun sa lupa kung ano po status niya, kung pwede namin, kasi interesado bumili eh. Fantasy, sir, yun. Mm-hmm. Also, meron siyang notice of coverage under card. Pero, kwan po kasi, sir, 6 hectares lang po kasi yun, 6.2. Ang programa kasi ng card, the landowner is entitled to have 5 hectares as their retention limit. So, ang carpable area na lang po nun is 1.2. Ngayon, yung landowner, may option din po siya na mag-retain kung ano yung parting gusto niya. Mag-resale? Mag-retain. Mag-retain, oo. Tapos po? Kung anong parte ang gusto niya. Tapos, yung retention niya, pwede naman niyang ibenta. Ganun po yun. Kasi baka mamaya maghabol yung mga tenant. Kwan naman po yun, sir. Ayusin naman nila. Hindi naman nila ibebenta yan na hindi maayos. What do you mean, ma'am, na hindi maayos? Yung mga tenant. Priority ata ang tenant yan, ma'am eh. Yes, sir. Pero pwede naman nilang, although priority talaga sila. Pero pwede naman nilang i-bypass, no? Oo, kung mabayaran nila yung posisyon, gano'n. Paano man kung hindi papayag at gusto lang option to buy ng mga tenant, ma'am? Kasi baka magkagulo kasi eh. Hindi naman. Kasi talaga sila ang first priority na pinag-opera niyan. Hindi naman itotenta yan sa private kung wala silang usapan doon sa mga tenant. Oo, gano'n. Ma'am, sino ba tong kasi Kabakungan, nakikita namin Kabakungan, parang may may pag-aari ng Kabakungan. Yung nag-claim ba, ma'am, mismo Kabakungan ba yun? Mga Kabakungan mismo yon? Yun, sir. Nakita ko naman yung SBA na binibigyan na ni Kabakungan si Sir Francis Leo Marcos na siya na ang mag-dispose ng mga properties nila dito. Kasi noong panahon na yon, noong during Marcos regime, ang istorya naman yan pinangalan lang
kila Kabakungan yan. Kasi makokoberan niya ng agrarian noon, noong 1972. Yan. Kaya yung tingnan niyo yung titulo niya is 1973 na subdivide na yan sa mga Kabakungan po. Sa mga apat na magkakapatid. Oo, na Kabakungan. Oo. Kasi sila yung bali si Ma'am Valentina Kabakungan. Siya yung private nurse nila Marcos. Tapos yung mga Erlinda, kapatid ni Valentina. Kaya sa kanila na ipangalan yun. Yun ang istorya nun, sir. Pero yung recollection na yun, ma'am, yun talaga yun. Kung bagay ibig sabihin, nung reconciliate ni Mr. Francis Marcos, yung lupa, yung apat na magkakapatid na yun, ay nagbigay ng isa-isang SPA ulit, pabalik kay Mr. Francis Marcos. Oo. Ganun yun, sir. Meron kayong ma'am kopya nung SPA niya, ma'am, na pwede na reference? Sir, nasa kanila pa lang po. Nakita Kasi nire-require din namin. Oo nga. Nakita niyo na yun, ma'am? Yes, sir. Nakita ko nung last 2 weeks ago. Sinabi ko sa kanila na bigyan kami din dito sa... Oo, ma'am. Bigyan naman nila kayo ng kopya, ma'am, para naman kami naman ay makita naman namin. Ayun. Tingin ko, etong nagsasalita, eto si Rodel Palorina, yung boses na yun, at nag-iimbestiga siya. Kunwari, siya ay buyer ng lupa, parang interesado siyang buyer, pero iniimbestigahan niya si Kulaong dito. Sa mga narinig natin, parang ito yung kasabwat ni Kulaong, yung kausap nitong Rodel Palorina, kasabwat ni Kulaong sa allegedly na pang-aagaw ng lupa doon po sa Ramon. Sa Ramon Isabela. So, allegedly din po, na alala ko na ngayon, allegedly, yung mga naging kasabwat ni Kulaong, dito po sa pang-aagaw daw po ng lupa, may mga politiko, may mga taga DAR, marami, mga iba't ibang ahensya ng gobyerno, yung mga leader mismo, excuse me po, ay nakinabang daw po dito kay Kulaong. Nakinabang sa mga lupa na na nakuha. Kumbaga, kunwari, nakuha nila yung lupa, napasa kanila, naipatitulo kay Kulaong, tapos meron silang parte doon. Yan yung issue noon diyan, naalala ko na. Na ganun yung nangyari diyan. Eto, medyo mahaba to pero eto, dinaanan lang natin para allegedly ay maayos natin ang pagkakasunod-sunod ng mga ating itatapik allegedly. At allegedly, etong si Kulaong ay hindi na po tumigil sa pagsasalita ng allegedly. Kasi kaya po ginagamit ni Kulaong ang allegedly dahil po ngayon lang niya nalaman na bago ka pala magtuturo, bago ka pala magbintang, dapat may allegedly ka na ginagamit. Kaya lang ang problema kay Kulaong, nag-allegedly after niyang ipinpoint si MG bilang leader ng Food Genius, leader ng sindikato, at may cut daw po allegedly sa mga binubudol daw po na abogado ng allegedly na fake lawyer na si Sabi. Lang yung allegedly yan. Diba? Na natin. Sir Mac, dapat talaga makulong. Mukhang kulang na yan. Matang kulang na yan sa perwisyo sa lipunan. Elizabeth De Jesus. Yun nga po. John Robs, Boss Mac, nahawa ka na kay Kulaong. Parang nga, Patrick Jan, kapal pa ng mukha, magsasabi pa na strong igurot at work. Di naman siya igurot.
Lumalakas lang channel ni Kulaong dahil kay MG. Okay. Sir Mac, sana makita na natin yung pag-iyak ni FLM. Parang kagaya ng pag-iyak niya na nasa Inidoro siya natutulog. Yun nga, sana nga. Okay, shoutout po Sir Mac, pantanggal ng pagod ko tong mga Kulaong series ng iba't ibang vloggers. Nag-looper na naman si Boy Biyernes, iwas waran. Tama, Biyernes, kaya hindi po umalis. Hindi umuwi. Diba? Ayan o. Wala yung allegedly, pati sa meeting ko sa work, mababanggit ko na. Ray Mark. Mighty Kid, Mac, demonyo si Kulaong. Sana si Casper na lang nako. Sana, di ba? Malay natin. Kapag hindi pinasahod si, di ba? Pag hindi pinasahod si Casper, baka gawin niya yan. So, allegedly, ay na pinpoint na natin kung ano tong kung ano itong mga itong mga issue na ito dito sa nagurgur daw. Nagurgur pinagurgur daw po. Yan, at least allegedly ay na topic natin, nakita na natin yung issue kay Lucky Don na pinagbibintangan allegedly na si Kulaong daw po ang gumawa niyan. Ayun. Ayun. Allegedly, nakita na natin.